Mainit pa rin ang talakayan sa ika-11 pagdinig ng House Quad Committee kung saan naghayag ng sama ng loob ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman pipigilan ng Malacanang ang dating Pangulo sakaling isuko niya ang sarili sa ICC. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Nirerespeto ng Malacanang ang pagnanais ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpaimbestiga sa International Criminal Court bagamat hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kung susuko mismo si Duterte sa ICC, hindi ito pipigilan ng pamahalaan. Pero kung ipapasa ng ICC sa Interpol ang proseso at makikipag-ugnayan sila sa ating mga otoridad, mapipilitan ang pamahalaan na makipagtulungan. Lumutang ang pahayag ni Duterte ukol sa ICC sa ika-11 pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. Hinamon pa niya ang ICC na bilisan ang kanilang pagsisiyasat at pumunta na sa bansa sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. kasunod niyan sunod-sunod din ang naging pag-amin ng dating presidente ukol sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Kinumpirma niyang may nangyayari umano noong pagtatanim ng ebidensya sa kanyang pamumuno at mayroon din talaga anyang reward system. Sa isang punto ng pagdinig, inamin din niyang pumapatay umano talaga siya noon basta't may dahilan dahil bahagi ito ng kanyang pamumuno. Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung... Ito sa totoo lang. Ito totoo lang, ha? Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yun? Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Sa unang pagkakataon naman nakapaghayag ng kanilang hinanakit at sama ng loob ang mga kaanak ng ilang biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Hanggang ngayon, hustisya ang panawagan nila. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya. Sa pagdinig, sakto pang magkatabi sina dating Pangulong Duterte at dating Senadora Laila De Lima na isa sa mga pinakamainit ng kritiko. Si De Lima harapang itinanggi ang mga akusasyon sa kanya noon ng Administrasyong Duterte na may koneksyon siya umano sa illegal na droga. Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila